Sabi nyo kanina na kayo ang disbursing officer at yung paglipat nyo ng pondo kay La Chica ay na-disburse ninyo ang pondo. Tama? Na-disburse ko po kay Colonel La Yes. Chica, Your Honor. Pag na-disburse ba ang pondo, ibig sabihin, hindi na ito pondo ng gobyerno? Halimbawa, bumili kayo ng supplies. Na-disburse yung supplies, na-disburse yung pondo, binayaran yung supplies. Pag nabayaran na yung supplies, hindi na yun pondo ng gobyerno, tama? Pag nabayaran na yung supplies, hindi na pondo ng gobyerno, tama? Pero ang supplies po, Your Honor, is property na po ng gobyerno. Hindi, yung pondo ang pinag-uusapan. Pag nabayaran na yung supplies, yung pondo na nailipat, yun yung disbursement, tama? Ibig sabihin, yung paglipat ng pondo kay La Chica, disbursement ba yun? O yung paglipat ng pondo mula kay La Chica sa supplies o medicines, yun yung disbursement? Ang ibig sabihin ko po, yung pag-disburse ko ng pera kay La Chica po, yun po ang disbursement ko, Your Honor. Okay, so pag disburse, ibig sabihin hindi na wala ka nang tungkulin doon sa 125 million na nilipat kasi na-disburse mo na. May tungkulin pa ako, Your Honor, kasi si La Chica po ay, siya lang po ang itinalaga na security officer, Your Honor, So, na siya ang mag-implement po, Your Honor, ng mga proyekto o activities po ng confidential, Your Honor, on the ground kasi siya po ang may eksperto, Your Honor. yes, siya ang eksperto pero meron pa rin kayong tungkulin na tiyakin na tama yung disbursement. Tama? Yes. Meron pa rin akong Yes, tungkulin, yes. Your Honor, kasi ako man ang accountable officer, Your Honor. Exactly. So, nung nilipat nyo kay La Chica, sabi nyo wala kayong alam doon sa pag-confidential fund expenses. Hindi ba? Sabi nyo, kasi po, values confidential operations, siya po ang eksperto. Kasi po, may alam, siya po ang may alam, Your Honor. Confidential po yun, Your Honor. Wala akong alam. So, paano nyo babantayan yung disbursement kung wala kayong alam dun sa paggastos ng confidential funds? Pag sinabi nyo wala kayong alam, paano mo matitiyak na yung sinabit sa iyong affidavit dahil wala kayong alam, malalaman nyo na tama ang gastos? Nagsubmit po siya sa akin ng nagsubmit po siya sa akin ng utilization report, Your Honor. At naniwala din ako kay La Chica, Your Honor, kasi siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte, Your Honor, as security officer. At siya po ang aming commanding officer ng BPSPG. So, okay, so naniwala kayo. Pero kung nakuha yung pondo at dineposito sa bangko, personal account, hindi nyo alam yon, hindi po ba? Hindi ko nakita, Your Honor. O kaya nga. So hindi nyo alam kung inilipat sa private account. Hindi ko alam, hindi ko nakita, Hindi nyo Your rin Honor. alam kung talagang tinanggap ni Mary Grace Piatos yung pondo personal. Hindi nyo rin alam. Wala ako sa ground, Your Okay, Honor. Hindi nyo rin alam kung nilipat yung pondo at ipinamudmod sa kung sino-sino. Tama? Wala pa ako sa ground, Your Honor. Okay, last wrapping up, Mr. President. Kindly wind up. Yes. Yung nabanggit na 122 million para sa medicines at 112 million para sa supplies. Alam niyo 'yon, di ba? Alam ko may purchases Yes. na ganyan, pero di ko makakabisado, Your Honor, ang amount, Your Honor. Di ko kahinumdum kung pila tanan, Your Honor. So Kung hindi how much, Your Honor, lahat. hindi mo alam kung magkano dun sa 122 million ang binayad sa gamot pang tree planting. Hindi nyo rin alam kung magkano ang binayad na supplies para sa lakbay-aral dun sa confidential funds. Hindi nyo alam yung specific. Meron pong binigay sa akin si Security Officer, Your Honor, yung fund utilization report, Your Honor, at saka yung So magkano ang acknowledgement receipt, medicines? Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa lakbay-aral? Hindi ko kabisado ang amount, nga. Your Honor. Magkano ang medicines na napunta sa tree planting?
Hindi ko na maalala, Your magkano sa dami-dami po ng acknowledgement receipt, Your Honor, na binigay at saka po yun sa fund utilization of Your Honor na 4 po yun. So, kung hindi nyo alam kung ito'y na-deposito sa bank account, hindi nyo rin alam. Kung dokumento lang, maaring peke, hindi nyo rin alam kung talagang napunta sa tree planting o napunta sa lakbay-aral. Nagtiwala po ako sa security officer, Your Honor, kasi siya po ang gi-appoint ni Vice President, Your Honor, na siya po ang mag-implement ng confidential activities, Your Honor, on the ground. Kaya siya po ang eksperto, Your Honor. Thank you. No further questions. Thank you, for now. Senator Judge Pangilinan. Senator Judge Erwin Tulfo, you may proceed when you're ready, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina Costa. Bago po kayo naging SDO ni VP Sara, ano po ang trabaho niyo? Ano po, sa office po, ng Office of the Vice President, Vice Presidential Officer 6 po ako, Your Honor. No, nung mayor po siya, anong trabaho niyo? Empleyado na ba kayo ng gobyerno? Paano kayo nagkakilala ng Vice President? Empleyado na po ako ng gobyerno, Your Honor, doon po sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Anong trabaho niyo po sa Sangguniang Panglungsod? First po is stenographic reporter, Your Honor. And then po, nagiging supply officer po, Your Honor. Anong year po kayo nagkakilala ng Vice President? Nakilala ko siya, Your Honor, yung nagiging vice mayor po siya sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor. Tapos, kinuha ka na niya sa kanyang opisina? Ganun po ba? Wala po, Your Honor. Nakilala ko lang siya bilang siya po ang vice mayor ng Davao City, Your Honor, sa Sangguniang Panglungsod, ang iyang opisina. Tapos ako, doon din nag-opisina sa Sangguniang Panglungsod, Your Honor, Kailan sa po admin kayo- office po. Kailan po kayo kinuhang SDO sa Office of the Mayor? Yung mayor na po siya, siya na po ang mayor ng Davao City, Your Honor. Alright. Alam niyo po yung mga pangalang Mary Grace Piatos, Chippy McDonald, Pusa, Pagong, Ngit-Ngit, Belat, na hindi po totoo mga tao ito, na mga totoong pangalan. Alam niyo po yun. Na-encounter ko po yun. Te, tanong ko po, alam niyo na hindi po totoo. Chippy McDonald ninyo, I'm sure. Nag-rely po ako sa... Hindi po. Common sense lang po. Pusa, Pagong. May apelyido bang Pusa, Pagong sa Davao? Wala po akong narinig na Okay. ganyan, Your Honor. Pero alam mo na ito po, hindi totoo mga pangalan. Totoong tao po sila. Totoo pangalan, pero hindi po totoong pangalan. Yes po, Your Honor. Okay. Kung hindi po totoo mga pangalan, bakit wala kayong record ng toong mga pangalan ng mga tao na tumanggap na CIF? Bakit di po ninyo ni-remind si Colonel La Chica o maging si OVP na, Sir, Ma'am, kailangan po natin ng totoong pangalan na recipient ng CIF dahil baka hindi na kailangan ng COA at nasa Joint Memorandum Circular po yan. You should know that. Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po sinasabi doon na kailangan po ang pangalan ng recipient po, Your Honor. So sa pagkaintindi mo, hindi kailangan. Hindi mo nilalagay. Ano po yung nilalagay sa safes ng mga dokumento? Anong mga nilalagay? Anong nilalaman? Di ba pinapabili po kayo ng safe, di po ba? At bumili kayo ng safe. Tama po? Meron po kaming safe, Your Honor. Okay. Anong nilalagay sa safe? Nakalagay po sa Joint Memorandum Circular po yun. Meron po, ang nilalagay po doon yung mga documents po. Anong documents po yun? Yung CDR po. Okay. Alam niyo na si Colonel La Chica ay hindi po maaring mag-disburse dahil wala siya fidelity bond. Pero dahil utos po sa'yo ni VP Sara, sumunod ka lang. Tama po. Instruction po yun. Siya po ang Kaya nga po, designate ni Ma'am BP Yes. Sara na security Kaya- officer, Your Honor. kaya nga po, pero alam nyo na wala po siyang fidelity bond. And yet, dahil utos po ni VP, dinisburse po sa kanya. Tama po? Yes, Your Honor. Okay. So,
tanggap mo rin po ang rason ni Colonel Lachiga na huwag ka na magtanong kasi confidential fund yan. Hindi ka pwede magtanong. Despite the fact na ikaw ang disbursing officer at baka sumabit ka. So hindi mo na tinanong, ano ba talaga ito, Colonel? At delikado ito, baka sumabit ako. Tama na ba yung sagot niya? Huwag ka na magtanong, tumahimik ka na lang dyan dahil confidential fund yan. Ikaw ang disbursing officer. Meron po siyang binigay sa akin, Your Honor, na fund utilization report po, Your Honor. Aside po sa pag-verify ko sa kanya kung ano, bakit ito ang pangalan, Your Honor. Kasi confidential in nature po yun, Your Honor. So sa tingin mo, walang mali po sa paggasta ni Colonel Lachica sa intelligence fund, confidential fund ng Office of the Vice President? Sa tingin ko po wala kasi nabigyan po niya na ako ng fund utilization report, Your Honor, na binabangga ko po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Nagtugma po ang mga amount, Your Honor, at saka yung ano pong expenses ang dapat ma-incur niya, nandoon po rin, Your Honor. One last question, Presiding Officer. So, ibig kong sabihin, from the very start po, pagbibigay ng mga alias, walang totoong pangalan, paggasta ng mga class sa mga tree planting, okay lang yun. Part po yun ng confidential fund. Sa tingin mo? Basta po, binigyan po Di ako. po, kaya nga po, sa tingin mo, yung from the very start, yung mga mereges piatos, pagong pusa, normal yun. At pagkatapos yung paggasta sa mga tree planting, paggasta sa mga mga pagbili ng mga silya, lamesa, bahagi ng intelligence fund as a disbursing officer. Marami kasi ang tanong mo. No, ang Your tanong ko nga Honor. po, tama ba sa tingin mo yung paggasta ni Colonel Lachiga, pagbili ng mga lamesa, upuan, tree planting, confidential fund, ma'am? Na Kasi- bahagi ng confidential yon. Kasi, Your Honor, sa tree planting po, napasok po doon ang confidential plan po during po sa pag-inspect po ng area po kung saan po mag-tree planting ang mga tao po at ang mga partner organization po. So, pag-survey po, yun po, papasok po ang confidential operation, Your Honor. Pati po pagbili ng lamesa, may confidential din yun. Kailangan under strict confidence sa pagbili ng lamesa at table, upuan. Gagamitin po yun sa operation, Your Honor. Okay. No further questions, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Erwin Tulfo. Senator Judge Rafi Tulfo, you may proceed, sir. You have 2 minutes. Ma'am, nakapaniudto na ka. Gamay lang, sir. Gamay lang. Unsa man imong sudan? Wala ko'y gana mo kaon. Wala. Okay. Okay. Tanong ko na lang. How would you consider yourself? Smart, average, or stupid? Nasa average lang po ako Average. nga pagkatao, Your Honor. Correct. Just like millions and millions and millions of Filipinos. Good. Normal. Kasi sa isang normal na tao, kapag siya'y binigyan bilang isang SDO tulad sa inyo ng listahang pangalan ng mga informants na bilat, pagong at pusa, papalag ka. Ano ba to? Colonel, mukhang hindi ata tama to. Bastusan na to. Di po ba? Para sa normal na tao. Am I right? Nag-rely po ako sa sinabmit po sa akin ng security officer, Your Honor. Kaya nga po, bilang isang normal na tao, ulitin ko, pag nakakita kayo ng ganong pangalan, bilat, pagong, pusa, etc. Belat. Okay, belat, same. Magugulat ka, di ba? Magugulat Sa po. Bisaya, yung pronunciation yan eh. Sa Tagalog, belat, sa Bisaya, bilat yun eh. Kasi yung I nagiging I eh. Bisaya din kasi ako eh. With the permission of Senator Judge Tulfo, Chair would like to remind the gallery to kindly maintain silence during these proceedings. You may proceed, sir. Kasi isa pa po, Madam Witness, meron akong kopya dito na kung saan maraming pangalan ng mga informant at iisa lang po ipirma. So if you're a normal or average person, papalag ka na naman. Teka muna, Colonel, bakit ganito? Bastusan na to, lokohan to. Yung iba-ibang mga pangalan pero isa lang po ipirma. Hindi ko nagtaka.
Piniripay ko po yon si Colonel La Chica, Your Honor. At ang sagot naman niya sa akin, Ma'am Gina, those are sensitive information, Ma'am Gina. At saka, confidential in nature po yon. So naniwala kayo sa sinabi niya na confidential nature kahit na isa lang signature sa napakaraming pangalan. So Kasi you siya took his po, word for it. kasi siya po ang nag-implement sa mga confidential activities, Your Honor, on the grounds. Siya po ang inatasan na mag-implement. Siya ang implementor po, Your Honor. So for me, in this case, you are stupid in the name of blind loyalty. Ano po yun? Naging stupido kayo sa ngalan ng isang tinatawag na blind loyalty. Nakapikit kung ano yung sinasabi sa iyo ng nakakataas, sinusunod mo na lang. Stupido ka pa rin, pero in the name of blind loyalty. Would you agree? Dili ko maintindihan, Your Honor. I'm sorry. Okay, nung kayo po ay SDO sa Davao, nung mayor si BP Sara noon, hindi kayo nagkaroon ng disallowance, right? Never? Wala po, Your Honor. So ano pinagkaiba na sa Davao at ngayon sa OVP? Bakit nagkaroon kayo ng disallowance ngayon dito sa OVP and DepEd versus nung nasa Davao kayo, wala kayong disallowance? Anong pinagkaiba? Ang maalala ko lang, Your Honor, sa Davao po, doon po sa mag-submit po kami ng accomplishment report doon po sa DILG, hindi po sa Office of the Vice President, hindi po sa Office of the President, sa Senate at saka sa HOR, Your Honor. So nung panahon po sa Davao, meron ba mga pangalan Piatos? Meron ba mga pangalan mga Belat, Pagong, Pusa, etc.? Hindi ko ma-remember, Your Honor. Hindi All ko of a sudden, maalala. hindi mo na maalaala. And Hindi how ko long? maalala, Your Hindi mo na Honor. maalaala. And yet 6 years ka naging SDO doon. Hindi ko maalala, Your Honor. Matagal na po yun, Your Honor. At saka, may edad na rin po ako, Your Honor. Ayaw lagi pag tinunto, ma'am. Pati kami ba na tinunto mo dire. Mo Maraming yun na ako tinuod, Your Honor. Okay. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Tulfo. The Senate President is recognized for his interjections. You have Thank you 2 very minutes, much. sir. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Ms. Acosta, narinig ko kanina yung mga sagot ho ninyo. Bilang isang accountable officer, paano nyo masisigurado o paano nyo masisiguro sa taong bayan na yung perang ibinigay nyo kay Colonel Lachica ay hindi nabulsa o hindi nakorap? Isa po ang problem, Your Honor, is we were able to liquidate. Nakagawa po kami ng liquidation, Your Honor, at na-submit po yun sa COA, Your Honor. Pero kanina narinig ko rin wala kayong personal knowledge at hindi nyo rin nakita yung pagbibigay ng pera. Paano nyo malalaman kung pumunta sa bulsa niya yung pera o hindi? Your Honor, Kung wala kayong personal knowledge, wala kayong direktang nandoon, Your Honor, nagbigay po sa akin ang security officer namin na si Colonel Lachica ng fund utilization paano report, kung Your yung fund Honor. utilization report ay peke, dinoktor? Wala kayo doon bilang accountable officer. May pirma po niya, Your Honor. Kahit na may perma niya, dapat nandoon kayo bilang accountable officer. Ang trabaho ng accountable officer ay maging accountable sa pera. Bakit buo ang tiwala ninyo kay Lachica na Colonel Lachica na hindi niya ibubulsa yung pera? Buo po ang tiwala ko kay Colonel Lachica, Your Honor, kasi unang-una, siya po ang gidesignate ni Vice President Sara, Your Honor, na Security Officer of the Office of the Vice President. Siya din po ang aming commanding officer ng Vice Presidential Security Protection Group, Your Honor. Pero hindi ibig sabihin na siya ang pwedeng mag-disburse. Siya lang ang humahawak ng security information. Siya din po ang nag-implement, Your Honor, sa mga programa po na under po ng confidential fund kasi siya po ang expert to, Your Honor. Doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Kanina narinig ko rin na sinabi nyo, nagtanong kayo, nag-verify kay Colonel Lachica. Hindi nyo ba sinumbong o nagsabi kay VP Sara na baka may problema itong pagbibigay ng pera kay Lachica dahil ang sagot niya lang sa inyo ay confidential information o security,
Hindi ba kayo nagsabi kay VP Sara na baka magka-problema ako bilang accountable officer? Hindi po ako nagsabi kay Ma'am BP Sara, Your Honor, kasi unang-una po, siya po ang nagbigay ng office order po na si Colonel La Chica ay gawin niyang security officer, Your Honor, po of the Vice President Office, Your Honor. So kahit na mayroong problema, tinanggap nyo at binigay nyo pa rin yung pera kay La Chica at tinanggap nyo na lang yung sagot niya. Wala naman po ako na-encounter na problema, Your Honor, kasi nakasubmit po kami ng liquidation, Your Honor, doon sa kuwa, Your Honor. Doon sa 4 na quarters, 4 na beses sinabihan kayo ni VP Sara na ibigay kay Colonel La Chica yung pera? Once lang po siya nagsabi sa akin, Your Honor, Yung last quarter of 2022. na pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, In 3 quarters, sino nagsabi sa inyong ibigay kay Colonel La Chica? once lang po nagsabi sa akin si Vice President Sara, Your Honor, na pag ma-encash ko ang cheque po sa confidential fund, Your Honor, i-release ko po kay Colonel La Chica na siya po ang bigyan ni Ma'am Sara Duterte na security officer, Your Honor, sa Sino nagsabi office sa inyo? para siya po ang mag-implement ng various confidential activities, Your Honor. So isang doon sa beses lang ground. sinabi para sa 4 na quarters. Tama? Opo, Your Honor. Sino nag-utos sa inyo na i-encash yung 500 million? Hindi po yun buo 500 million, nga. Your Honor. Every quarter. Sino nag-utos sa inyo yung 4th quarter of 2022 na i-encash yung 125? Kasi tumawag po sa akin ang aming cash division, Your Honor, na Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na rin po kayo mag-i-encash po sa bangko. So siya ang nag-utos. Sino yun? Anong pangalan niya? Hindi po siya nag-utos, Your Honor. Nag-inform lang sa akin, Your Honor. So sino nag-utos sa iyo mag-encash ng 125? Na pumunta ka sa land bank, encash mo 125. Kasi paano po ako makabigay kay Colonel La Chica, Your Honor, kung hindi ko Hindi po nga, i-encash Hindi, ang... in-inform kayo may cash, pero sino nag-utos sa inyo i-encash? Iba naman yung may cash, iba yung i-encash, di ba? Ano po? Sino ang nag-utos sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125? Si BP po, Your Honor, para makabigay ko po, mai-release ko po ang pera na yon kay Security Officer, Your Honor. So si VP Sara nag-instruct sa inyo na pumunta sa land bank, i-encash yung 125. Ang sabi po niya sa akin, Your Honor, pag ma-encash ko ang pera, Your Honor, i-release ko po sa Security Officer, Your Honor, Siya na rin ba nag-utos sa inyo pumunta sa land bank? basta yun po, paano ko po ma-encash, paano ko po maibigay ang pera, Your Honor, kung hindi po ako magpunta sa land bank, Your Honor? Yung, Paano ko po ibigay Hindi. ang cash doon sa security officer, Your Honor, na sinabi ni Ma'am BP na pag ma-encash ko, ibigay ko sa kanya. Kung hindi po ako magpunta sa bangko, Your Honor, para ipa-encash ang naintindihan ko, cheque ang po. tanong ko is, sino ang nag-utos sa inyo pumunta sa land bank para mag-encash? Yun, ganun kasimple lang. Sino ang tumawag sa inyo, nagsabi sa inyo, punta ka sa land bank, encash mo yung 125? Ang pagsabi po sa akin, Your Honor, yung sa cash division namin, ganito po, Your Honor, Ma'am Gina, handa na po ang cheque. At pwede na din po kayo magpunta sa bangko. Na i-encash. Opo, Your Honor. Yung sa other quarters, sa first quarter, second quarter, third quarter, sino nag-utos sa inyo mag-encash? Ganun pa din, Your Honor, ang sabi ng cash division namin, Your Honor, na pag naala ang cheque, pag meron na ang cheque, magtawag sila sa ako, Your Honor, Ma'am Gina, pwede na po makuha ang cheque at pwede na po kayo magpunta sa bangko, Your Honor. Thank you very much, Mr. Presiding Officer. Thank you. Anika, ha? Ikaw, pag si SP. Tinatapos ko lang naman. Hindi, kanina ko pa nakikita yung kamay niya sa ibabaw, papindot na, biglang ayaw eh. Senator Judge Villanueva is recognized. Apologies to Senator Intiveros. I was informed that there was an earlier indication by Senator Villanueva to be called for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Mr. President, before I ask questions, can I ask Mr. President, presiding officer, if Colonel La Chica would be the next
witness na sasalang po. That is the call of the prosecution, and no such manifestation has been made. Although I believe, if I recall correctly, the name of Colonel Lachiga is listed as one of the intended witnesses to be presented. Do you confirm, Attorney Ligudan? listed, but the prosecution has yet to decide if and when we present Colonel Lachica, Your Honor. Please. That is their call, Yes. Senator Judge I Villanueva. understand. Thank you. I hope siya po yung susunod para hindi mas nakaka-confuse. Maganda ho kasing sundan itong witness natin. May I ask now, Mr. Presiding Officer? Ma'am, matagal na po kayong SDO, di ba? Kung kayo ho ay pipili ng SDO, sino ang pipiliin nyo? Yung average na employee, yung tiwala kayo, o yung sobrang tiwala kayo? Ano po yun? Ako Opo, mismo? opo. Kunyari kayo po yung magpipili ng SDO ninyo. Ang pipiliin nyo po ba average employee? O yung tiwala po kayo? O yung sobrang tiwala po kayo? Kasi sa tingin ko, mahalaga ang pagiging isang SDO. Kung ako, Your Honor, Opo. sa ako ang self, ang pilion ako, Your Honor, kato I will choose, Your Honor, yung tao na average po ang kanyang how do you call this? Ang kanyang knowledge, ang kanyang thinking, ang kanyang pagkatao, Your Honor. So, hindi yung tiwala ka, hindi yung sobrang tiwala ka. Basta naa siya'y knowledge, Your Honor, naa siya'y kabalo siya, Your Honor, kung alam niya, Your Honor, kung ano po ang mali, alam po niya, Your Honor, kung ano Hindi ang importanteng tiwala ka, ma'am. Hindi po importante. tama. Partly po, Your Honor. Nung dinesignate po kayo as SDO, ano po yung sinabing trabaho ninyo? Particular. Yung dinesignate po ako na magiging Sa SPO, OVP po. Opo. Sa OVP po. Ang trabaho ko po is to hold an amount for the confidential funds and disburse, and process also all the necessary documents, Your Honor, in relation for the confidential funds. Yun po yung sinabi sa inyo. Nung dinalaga kayo, yun po yung sinabi. Actually, Your Honor, ang sinabi lang po sa akin ng head of agency is, Ma'am Gina, gawin kitang SDO. And kung time, Ma'am Gina, basahon nimo ang GC 2015-01. So, hindi ka pwede mag-decide how the confidential funds ay gamitin. Yung role mo, limited lang to withdrawing, safeguarding, disbursing, and liquidating funds pursuant to instruction and approval by other officials. Doon po ako nakabase, Your Honor, sa aking pagiging SDO. Doon po sa GC, Your Honor. Okay. Maaari po ba ninyong ilahad yung buong proseso bilang SDO? Yung decision to use confidential funds, yung proseso po, approval ng physical financial plan hanggang sa cash advance, hanggang sa withdrawal, hanggang actual disbursement and liquidation. Pwede yung ilahad ninyo from the start? Hindi po ako nagdesisyon, Your Honor. Yung proseso po, alam nyo naman po yun eh. Pwede po bang sabihin nyo sa amin ilahad yung proseso? Okay, Your Honor. Sorry, ang aking lingwahe is merong konting halong Bisaya. Okay po. Example, Your Honor, yung 2022, pag nag-request po si BP ng additional funds at kasali na po doon ang confidential funds. Mhm. So, nagsulat siya, then, abot na sa DBM, nag-reply ang DBM na, kasi ang unang sulat ni Ma'am BP is 250. Kaya intended po yun sana sa third and fourth quarter of 2022. So, pagbalik na, nag-reply na ang DBM, Your Honor, na
125 lang ang ihatag. O naabot to ang sulat o ang saro, Your Honor, naana po sa bandang fourth quarter, Your Honor, of 2022. So, meron ng pondo, na-download na po. So, No, na-approve na rin yung FPF. PAP, na-approve na PAP, po, Your Honor. Pag-approve na, Your Honor, nagawa na po ako ng disbursement voucher. I-attach po dito ang tanang mga attachments, Your Honor. Example po, yung band ko po, Your Honor. Mhm. Yung designation ko, Your Honor, as SDO. Yung resibo po, Your Honor, ng fidelity bond, Your Honor. Yung kopya po ng approve na PAP, Your Honor. At saka, yung mga signatories po, Your Honor. At saka, And then actual Mod- disbursement. then, giprocess po, Your Honor, lumabas ang chike, tapos nagpa-incas, and then, disburse ko po sa security officer, Your Honor. And then, huli, liquidation. Naghintay po ako, Your Honor, sa dokumento, Your Honor, na nagpapatunay na natapos na po ang confidential operation nga nag-i-implement po sa aming security officer na si Colonel La Chica. Okay. So, nagawa na po ng liquidation, Your Honor. Mhm. Sa bawat stage, ma'am, sino po ang nagde-determine? Una, yung purpose, Purpose ng amount, intended recipient, timing ng disbursement, who gave the final approval? pwede isa-isa, Your Honor. Oo, sige. Ano galing sabi mo? First, Una po, yun sa amount. Purpose. nakabase po yun, Your Honor, sa SARO, Your Honor, na So wala kayong kinalaman what? sa pag-decide. I'm repeating my question. Wala kayong kinalaman sa pag-decide nung purpose and amount, tama? Si BP Sara po ang nagsulat, Your Honor. So, siya po ang nakabalo. Siya ang may alam, Your Honor. Sa intended recipient, inuulit ko lang yung tanong ko, intended recipient, Wala, ang nakabalo lang, Your Honor, is yung nag-implement, Your Honor, na si security ibig officer sabihin na wala chika. po kayong alam. Wala po ako alam kung in Yung terms timing ng disbursement, wala din po. timing ng disbursement. The Disbursement. moment na I disburse the money to Yeah. Colonel La Chica, Your Honor, Kaya nga, wala ho kayong alam. Sabi niya nga po. na ang sabi po sa akin ni Vice President Sara Duterte na pag ma-encash ko po ang chika, Your Honor, i-release ko po sa security officer na itinalagaan niya na si Colonel La Chica, Your Honor. Okay, sa alin pong desisyon ang ginawa ninyo using your own judgment? Yung kayo ho talaga yung nag-decide. Mahirap. Uulitin ko po yung tanong ko, ano po yung kayo mismo ang nagdidesisyon bilang SDO? Kasi parang lahat po ng sinasabi nyo, hindi nyo po alam at hindi po kayo nagdidesisyon. Pwede po bang sabihin nyo sa amin, ano talaga yung trabaho niyo na kayo talaga ang nagdesisyon? Ang trabaho ko po, Your Honor, is i-process po ang papilis po in relation po sa pagkuha po ng confidential funds, Your Honor. So ibig sabihin, walang releasing, walang withholding, pagpapalit ng amount, wala ho kayong trabahong ganon. Kahit kailan, hindi nyo po ginawa. Nagbago kayo kasi mali itong binakita sa iyo, binago nyo. Hindi ko ma-relate ang sinabi mo, Your Honor. I'm sorry. Ulitin ko po ulit, wala po kayong ginagawa na pagbabago base doon sa inyong nakikita o ibinibigay sa inyong papeles. Wala ho kayo kailanman na binabago. Uy, teka lang, nagkaroon na ng AOM, magbabago na ako kasi meron ng COA report. Uy, nagkaroon na ng notice of suspension. Ay, magbabago na tayo. Uy, eto ngayon may notice of disallowance na. Magbabago ako. Wala ho kayong ginawa. So, ang sinasabi nyo po ay parang dumadaan lang po sa inyo at kung ano po yung dumaan sa inyo, inaaprubahan nyo lang po. Your Honor, ginagawa ko po ang aking tungkulin bilang SDO. Ginagawa ko po ng tapat, Your Honor, o tama, Your Honor. Ang tanong ko po kasi is wala ho kayong binago. Kahit kailan. Wala hong binago. Kailangan baguhin, kailangan palitan, kailangan mas detalyado, kailangan mas transparent. Yun po yung tanong.
the same experience perhaps with Attorney Ligutan. That's the witness's answer. You've asked her 3 times already. That's her answer. Yes, Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. It's just that we wanted to understand clearly. Ito po kasi, kaya siguro ho, ganito yung sagot ninyo dahil nung nasa Davao po kayo na SDO, ganito po yung ginagawa nyo at wala naman pong nagiging problema. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking gawain bilang SDO, Your Honor. At nung nasa Davao po kayo, wala kayong naging problema as SDO. Wala po kaming EOM, Your Honor. Ngayon po, naniniwala kayo may problema. Hindi ko po... Wala po sabihan, kayo Your dito Honor. kung wala hong problema na pinag-uusapan ngayon na kailangang klaruhin. Basta, Your Honor, ginagawa ko po ang aking trabaho bilang SDO, Your Yes, Honor. yung trabaho nyo po bilang SDO, binabanggit nyo po kanina, tinignan nyo yung fund utilization, tugma lang. Tugma po, Your Honor, at saka galing po yon kay Colonel Lachica na siya po ang nag-implement doon sa ground po, Your Honor. Siya po ang implementor, Your Honor. At tugma lang. Basta tugma lang yung amount, okay na ho. Tinanong ko po siya, Your Honor, regarding po sa yung mga ERs na merong mga walang name, walang Last question po. Doon po ba sa sinasabi niyong safe box, meron po doon mga additional documents na kung saan yung mga totoong mga pangalan, maaaring yung mga alias na ginamit, nandun na yung totoong pangalan, nandun po sa safe box. May mga Wala. additional documents. Isa lang po ang documents ko, Your Honor, yung ano lang po, yung acknowledgement receipt, Your Honor, na ngayon po ay sinasubmit na po sa COA, Your Honor, as isa po yun sa mga requirements po, Your Honor, na isubmit po sa COA, Your Honor. Ulitin ko po, wala na po sa safe box. Wala na. Wala na po, Your Honor. Salamat po, Naisubmit na po. Mr. President. Thank you, Mr. Presiding Officer. Thank you, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Villanueva. Senator Judge Ontiveros, you may proceed when you're ready, ma'am. You have 2 minutes. Salamat po, Mr. Presiding Officer. Ms. Gina, alam niyo po ba kung lahat ng mga detalye dun sa acknowledgement receipts ay totoo? Yung petsa, kung kailan binayaran na ang isang produkto o serbisyo, kung saan po binili o binayaran ito, kung ano yung item na yon at saka yung halaga. Alam niyo ba kung totoo lahat ng mga yon sa mga ARs? Nag-rely po ako sa security officer, ma'am, na si Colonel Lachica, ma'am, kasi siya po ang nag-implement, ma'am, ng mga activities regarding po in relation po sa confidential operation, ma'am. Kaya ako rin po tinatanong itong mga ARs kasi noon, may finlash po na AR na may pangalang Clarice Ontiveros. Kaapelyido ko po. Ang nakakagulat po, Miss Gina, yung petsa kung kailan daw binayaran ang Clarice Ontiveros ay February 24, 2023. Petsa po ng birthday ko. Napakalaking coincidence po. May reaction o comment po ba kayo sa ganong pambihirang detalye ng petsa? Tinanong ko na yung mga ganyan po na ERs, ma'am, biniverify at biniverify ko po kay Colonel Lachica. Tapos ang sagot ni Colonel Lachica, Ma'am Gina, sensitive information po yon at saka confidential in nature. At saka din siya naman po, ma'am, ang may alam. Siya po ang nag-implement po ng mga activities na in relation po sa confidential fund. At siya po ang itinalaga ni Vice President Sara Duterte na security officer po. So tinanong at verify nyo ito na yung petsa nung AR kay Clarice Ontiveros ay birthday ko. Napansin nyo rin pala po na wow, parehong birthday dun sa isang Ontiveros. Hindi ko po alam na birthday po yun, ma'am. Sabi nyo kasi tinanong nyo at verify nyo kay Colonel Lachica. Tinanong ko lang po kasi may iba pong ERs doon, ma'am, na wala pong firma, meron pong name. Ang iba po, walang date. Ang iba po, hindi po mabasa masyado ang pangalan, ma'am. Pero itong isang petsa, basang-basa. Anyway, ang pinaka-importante kong
pangutana sa inyo, Miss Gina, no? May nagsasabi na dahil kayo ang SDO, kayo ang payee ng cash advance, kayo lang dapat ang accountable sa confidential funds na ito. Tinatanggap niyo po ba iyon? Yes po, kay bilang SDO po, ako po ang accountable officer, ma'am. So, kung wala pong alam si Colonel La Chica, kung wala pong alam si VP Sara Duterte sa paggamit nito, kung hindi ma-explain kung saan napunta ang pera, kayo lang ang mananagot. Tama po ba yun? Meron naman pong itinalaga si Vice President, ma'am, na si Colonel La Chica na magiging security officer po, ma'am, na siya po ang mag-implement, ma'am, kasi wala po akong eksperto, ma'am, kung paano po i-implement ang mga confidential activities po on the ground, ma'am. Miss Gina, wala naman pong implementing officer sa memo circular, wala pong implementing officer sa ibang mga dokumento. Ang importanteng job doon na kayo ang nagpupuno ay accountable officer. So, okay lang po ba yon na kung may mapatunayang ibang nagkasala, kayo ang mapaparusahan para doon? Ibig sabihin, ma'am, kung may mga mali po doon, sa akin po ang responsibilidad na accountable po. Sa akin po. Kapag may mali doon, kanina sinabi nyo si VP Sara ang nagdesisyon na i-withdraw ang in cash ang total over 4 quarters ng 500 million pesos. Kanina sinabi nyo na si VP Sara ang nagdesisyon kanino ito ibibigay, si Colonel La Chica. Kung mapatunayan na mali yung mga ginawang iyon ni VP Sara, okay lang ba sa inyo na kayo ang mapaparusahan sa desisyon ng iba? Kasi ako po ang accountable officer, ma'am. So okay lang po sa inyo, kayo po ang sasalo ng sisi ng iba. Kindly wind up, Senator Judge. Winding up, Mr. Presiding Officer. Tama, fair po ba yon? May ibang nagdesisyon, may ibang nagpagawa, kaya lang kayo yung nakalagay dun sa blanco na accountable officer, kahit hindi kayo ang nagdesisyon sa pag-encash, hindi kayo ang nagdesisyon sa ibibigay kay Colonel La Chica. Fair ba yon? Kayo po ang mapaparusahan? Alam ko po, ma'am, na alam po ni Ma'am Vice President Sara Duterte ang ginagawa niya. I hope po alam niya ang ginagawa niya. And I hope po maging fair ang kinalabasan nitong lahat ng proseso sa inyo. Salamat kaayo, Miss Gina. Salamat po, Maraming ma'am. salamat po, Mr. Presiding Officer. Thank you, Senator Judge Ontiveros. Senator Judge Lacson, you may proceed, sir. You have 2 minutes when you're ready. Thank you, Mr. Presiding Officer. Good afternoon, Ms. Gina. Good afternoon po, Yeah. sir, Your Honor. Question number 1, between you and as the SDO, no, and Colonel La Chica as the security officer, sa ilalim ng batas ng Republika, sino may fiduciary responsibility? Sir, pwede po, Your Honor, pwede po matanong ano po yung Yun yung may responsibilidad pag inintras ka ng pera, ikaw may responsibilidad. ako, So between you and Colonel La Chica, sino yung may responsibilidad sa pag-entras ng pera? ako Public po, funds, ikaw. Ako Thank you. po, Your Honor. Yeah. So each of the 4 times that nag-withdraw ka ng 125 million pesos, diretso mo bang nire-release ka agad kay Colonel La Chica? Hindi mo na dinadaan ito sa inyong vault? May vault ka sa office, di ba? Opo, Your Honor. Yung buong 125 million, hindi na ito dumadaan sa vault mo sa office? Are you referring po kung ano pong, Hindi. Kapag kasi yung vault, kaya kakailangan may vault bilang SDO, paglalagyan mo yun ng cash para safe, para secure. opo, Paglalagyan mo rin yun ng mga classified documents para safe, para secure. opo. So, pag gagaling mo sa bangko, dinadaan mo muna sa vault o diretso binibigay mo na kay Colonel La Chica? Pag na-encash na po ang cheque, Your Honor, habang papauwi po ako, tinawagan ko po si Colonel La Chica na Hindi, pakisagot lang. na-encash na po. Dumadaan ba sa vault ng office mo o diretso kay Colonel? Yung first po na
withdrawal, Your Honor, for 2022 po, hindi na po naipasok sa vault, Your Honor. Yung pangalawa, pangatlo, pang-apat. Half-half po, Your Honor. Paano yung half-half? Yung 2023, Kalahati ng 125 kay Colonel, kalahati. hindi po, Your Sa vault. Honor. Ganito po, Your Honor. Sige. Yung 2023 po, Your Honor, ganun pa rin ang ginagawa ko, Your Honor. I-inform ang Vice Presidente na na-encash ko na ang cheque. And then, I also called up Security Officer Colonel La Chica na na-encash ko na ang cheque. Then, agad po, magsagot po sa akin si Colonel La Chica na, yes, Ma'am Gina, pupunta ako. Pero beforehand pa po, Your Honor, nagbigay po ng advance ng copy si Colonel La Chica sa mga expenses na to be incurred na Hindi yung tanong ginatawag ko, ko. Your Honor, yung object of Wag expenditures, mo na Your haluan ng Honor. iba, Miss Gina. No? Ang tanong ko lang, yung mismong cash, each of the 4 times na nag-withdraw ka, diretso yung 125 billion kay Colonel La Chica o meron ka pinasok sa vault? Yung, Lahat. yung, Each of the 4 times. hindi, lahat, yung last quarter po of 2022, Your Honor, lahat po ng 125 million, nirelease ko po kay Colonel La Chica. Pero yung first quarter po ng 2023, Your Honor, ang hinihingi lang po, ang nirelease ko lang po kay Colonel La Chica based sa kanyang object of expenditures is mga around 80 million lang po, Your Honor. Di ko kabisado po, Your Honor, kung ang exact amount, Your Honor. Basta mga 80 million plus or more, Your Okay. Honor. Yung sumunod na quarter. Then, after that, Your Honor, mag-submit siya sa akin ng fund utilization Hindi, report, Your after Honor. withdrawal. After withdrawal, Yeah. yung second quarter, Your Honor, ng 2023, 3 times ko na po na-release kay Colonel La Chica. And same also with the third quarter of 2023. 3 times ko po Three na-release. tranches. Three Tranches. times. 3 tranches. Tranches. So, okay, lipat na tayo ng topic. Kasi sa pagkaalam ko, and assume, alam mo rin ito, no? Kapag purchase ng supplies, maski paggamitin sa confidential activities, kailangan may official receipts, may sales invoices. Di ba? Napirmado ng totoong tao, hindi alias. Pag supplies, hindi yung purchase of information. Nag-purchase ka ng table, sabi nga ni Senator Erwin, nag-purchase ka ng silya, nag-purchase ng medicines, ito hindi po pwede yung classified, maski classified ang paggagamitan, kailangan pa rin merong sales invoice, merong receipts, official receipt, na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Sa nabasa ko po sa GC, Your Honor, hindi naman po nakalagay doon I'm telling you, that is supposed to be the practice. kung regular po na transaction, Your No, Honor. supplies. Regular Supplies. po ang pag-transact, Your Honor, No, hindi no. po in relation sa confidential Supplies. funds. Maski gamitin pa sa confidential activities, pag supplies, kailangan may sales invoice, kailangan mayroong official receipt na pirmado ng totoong tao. Do you agree? Hindi ako ang sagot ko po, Your Honor, is You don't agree? yung nabasa ko sa GC, Your Honor, hindi naman po nire-require doon ang pangalan or ang invoice, Your Honor, sa GC, Your Honor. Well, anyway, Yun ang understanding ko sa GC po, Your I Honor. won't argue with you. No? Yung physical sa financial plan, ikaw ang project accountable officer. Ministerial ba yung pag-prepare mo at pagpirma mo do sa PFP? Ano po, Your Honor, ginagawa ko po, Your Honor, with the inputs and guidelines po ng security officer, Your Honor. Wala kang oversight? Kung ano sabihin ni Colonel La Chica, prepare, pirma, approve ng SDO. Gidiscuss po namin, Your Honor, based po sa program po ng Office of the Vice President, Your Honor. Maubos yung oras ko, ulitin yung tanong ko, ano? Kasi kung ministerial, sabi ko nga kanina, opening na tanong ko, ikaw ang merong fiduciary responsibility. Kung ministerial ka lang, hindi mo ginagawa yung trabaho mo, delikado ka.
Pero kung hindi, sabi mo kasi narinig ko yung sagot mo kay Attorney Ligutan, pag satisfied po ako, pipirma ako. So hindi ministerial, hindi ba? Gidiscuss po namin Your Honor, yung PAP, Your Honor. Hindi Tapos po na ako oras yun. Sige, nagpirma. maraming salamat. Wala akong makita makuha sagot sa'yo. Senator Judge Soto is recognized for his interjections. You may proceed, sir. You have 2 minutes. Thank you, Mr. Presiding Officer, Mr. President. Thank you. Madam Witness, being the special disbursing officer, you are the only official allowed to disburse the funds. Tama po ba? Based sa GC po, Your Honor, ako po ang person mag-disburse, Your Honor. Correct. Now, can you delegate these powers to others? Gidisburse ko po ang confidential fund, Your Honor, sa aming security officer, Your Honor. Hindi, yung pagiging disbursement officer mo, are you allowed to delegate to others? Basta, Your Honor, ang aking pag-disburse, gidisburse ko po sa security officer, Your Honor. Yan po ang trabaho ko, Your Honor. Oh, so Gidisburse, therefore the answer is no. You cannot delegate your powers to others, no? Iba yun, nire-release mo eh. Yung sabi mo eh, di ba? All right. Now, my question is this. Hindi ka pwedeng mag-delegate sa mga regional officers. Wala kayong regional officers, ano, sa OVP? Wala kaming regional po, Your Honor. Yun. Kasi, in your utilization report submitted to Senate President Mig Subiri, you had 132 areas nationwide. Yung activities within 11 days and even over the holidays. So, kanino nyo dinelegate itong 132 areas na nag-distribute kayo? Kung hindi ka pwede mag-delegate ng power, ikaw lang mag-isa. Your Honor, maitinalaga po ang Vice Presidente na Security Officer, Your Honor, na siya po ang mag-i-implement. Siya po ang mag-conduct ng confidential, siya po ang mag-implement sa mga confidential operations, Your Honor, on the ground. Kasi siya po ang eksperto, Your Honor. So, kaya niya yon, expertise niya, 132 areas in 11 days. Siya lang mag-isa, si Colonel La Chica. Hindi ko yan masabi, Your Honor. Kasi ang alam ko lang, si Colonel La Chica po, ay siya po ang itinalaga na security officer, Your Honor, ng Office of the Vice President. Ay siya po ang aming commanding chief, Your Honor, for the BPSPG, Your Honor. Ay, ayoko na marinig yung template, Mr. President. Thank you. Senator Judge Marcos is recognized. Magandang hapon po. Maraming salamat, Presiding Judge. At maikli lang yung mga tanong ko. Huwag kayong mag-alala. So, mula nung kinuha ninyo yung pera sa bangko at tinurn over kay Colonel La Chica, may pagkakataon ba na hinawakan yung pera ni VP Sara? Wala, ma'am. At masasabi mo ba kung nakita man lang kahit isang sentimo nung pera ni VP? Wala, ma'am. Pwede mo bang sabihin o alam kung kinuha, inangkin, inagaw ni VP kahit isang sentimo nitong confidential funds na to? Hindi ko nakita, ma'am. Ay, ganun pala eh. Pero ang alam ko, kanina sinabi mo, yung liquidation and supporting documents, ito ang responsibilidad ninyo na iprepara yung mga dokumento para sa COA at sa mga opisyal. Tama po ba? Yung mga documents, di ba yun ang trabaho mo bilang SDO? Kasali po yun, ma'am. Nung naghahanda ka nitong mga papeles na to, katabi mo ba si VP? Para tignan yung mga daan-daan, libu-libong mga dokumento tungkol sa confidential funds. Nandun ba siya? Wala po siya, ma'am. Nag-base lang po ako, ma'am, kung paano yun gagawin po doon sa GC, ma'am. Tinitignan ba niya yung bawat isa ng mga acknowledgement receipt, yung iba't iba pang papel for personal authentication? Tinitignan ba niya yan?
Basta ma'am, yung mga acknowledgement receipt ma'am, galing po yun kay security officer ma'am at binigay po niya sa akin ma'am. At siya bang nagbigay sa iyo? Inabot ba niya yung mga resibong yan na tinatanong ngayon ng prosecution? Inabot po sa akin ma'am na naka-envelope po ng brown envelope ni security officer ma'am na si Colonel La Chica ma'am. Si Colonel La Chica at hindi si VP Sara ang nagbigay sa inyo ng mga papeles. Siya ba ang kumuha ng mga signature nung mga nakapirma sa resibo? Si Colonel La Chica po ang security officer ma'am at siya po ang nag-implement ma'am ng mga various confidential activities po ma'am on the ground. May nakita ba kayo na may kaduda-duda, alanganin, kakaiba sa mga dokumento? Sabi ninyo, wala naman suspicious, irregular, or questionable, di ba? Kanina. Tama po ba yun? Doon sa mga dokumento, wala ka naman nakita na findings na may suspicious, irregular, or questionable, di ba? May ano po lang yun ma'am, yung mga walang name, walang perma, walang date at biniverify ko po yun kay security officer po ma'am na si Colonel La Chica. So pinuno ninyo to at tinama. Yung ba? At masasabi ba ninyo na alam ni VP Sara na may depekto? Alam ba niya na may kakulangan, may pagkamali sa mga supporting documents o hindi? Wala akong alam ma'am. Last question na lang po, kumusta yung asawa ninyo na binisita ninyo? Alam ko, undergoing treatment sa Davao. Hindi po maganda ma'am. I'm sorry. I'm sorry also, Pakaila pinagdadasal ko, namin ma'am. siya. I'm sorry. Thank you Sorry po. po. That will be all, presiding judge. Thank you, Senator Judge Marcos. Inom kayo ng konting tubig, Ma'am Gina. Next to interject, make his interjections rather, would be Senator Judge Aquino. You have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. And when the witness is ready as well. Yeah, let's give the witness some time. Are you Sige, okay, ma'am. Ma'am Gina? Can you Handa. continue? Sandali lang sir. Oo. Inuman niyo po ng tubig, ma'am. I'm sorry. I'm sorry to each one of you. I'm sorry po. It's okay, ma'am. Are you okay, ma'am? Can you continue? Okay po. Okay po. Okay, You may maraming proceed, salamat. Senator Judge Aquino. Maraming salamat, Mr. Presiding Officer. Okay. Madam Witness, kailan niyo po unang nakita yung mga kakaibang pangalan? Yung Piatos, Belat, Pagong, Pusa at iba pa. When was the first time niyo yan nakita? Yung pong ano na po ako sir, yung pong na-receive ko po yun galing kay Security Officer La Chica po, Your Honor. Kasi binabangga ko po yun kung tama po ba, mag-coincide po ba at magtali po ba ang hiningi niya sa akin before na nakasulat po sa object of expenditures, magtali po ba sa binigay niya sa akin na fund utilization report at saka yung mga ARs, Your Honor. So, bago pa po ito nilabas sa Kongreso, you're aware already of these names? Sa maalala ko, Your Honor, di ko kayo ma-remember, Your Honor, kasi sa dami-dami pong mga ARs na umabot po ng almost 800, Your Honors. Oo. Di ko na maalala, Your Honor, kung anong particular name po, Your Honor, kasi po, doon po ako nag-concentrate, Your Honor, nagtatali sa amount po at sa anong klase pong expenses na dapat po na kung anong expenses po, dapat po within the guidelines po sa GC ang mga expenses na na-incur, Your Honor. So kaklaruhin ko po nung una pong binigay sa inyo, wala ho kayong napansin kakaibang pangalan. Napansin nyo na lang nung lumabas na ito sa balita. May napansin po ako na pero hindi ko po binigyan po ng lalong concentration ko po, Your Honor, kasi doon po ako nag-concentrate sa expenses po at saka sa amount po na dapat po magtali sa kinuha niya na sa nirelease ko po na pera sa kanya, Your Honor. Okay. So lumabas na po sa balita, sa Kongreso, itong mga kakaibang pangalan. Doon nyo po ba naisip, naku, baka hindi totoong tao itong mga to, baka mga peking pangalan to. Naisip nyo po yun, ma'am?
ano na po, Your Honor, na kasi yung nag-verify po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, ang sabi po niya sa akin na, Ma'am Gina, those are sensitive information po at saka confidential in nature po. Yung verify niyo po, kabuuan, Colonel La Chica, okay ba tong lahat? Or inisa-isa ninyo, may mga pangalan na kakaiba, may mga datos na mali-mali? Paano po yung pag-verify po ninyo? As a whole or in specific ways? Yung mga nadaanan ko lang po na mga acknowledgement receipt, Your Honor, May verify po kayong pangalan na kakaiba? di ko maalala, Your Honor, kasi more on po ako sa expenses po at saka yung sa amount Okay. po, Your Honor. So ibig sabihin po, nung panahong binigay po yan sa inyo the first time, hindi nyo talaga pinansin yung mga pangalan. So para po sa inyo, nung first time po yan nakarating sa inyo, tingin nyo po ba totoong tao yung mga pangalan o ang tingin nyo po ay alias po sila? Mm. Sa tingin ko po, Your Honor, naniwala po ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kung ano po ang binigay na mga Opo. forms o mga reports nga galing sa kanya, Your Honor. Okay. Nagtiwala po ako na totoo po yun, Your Honor, at okay po yun, Your Honor, kasi siya po ang tinalagaan ni Vice President. May tiwala po din si Opo. Vice President Sara sa kanya, Your Honor. Madam Witness, I just want to be clear. Gusto ko lang malinaw na malinaw. Sa tingin nyo po, totoong tao yung mga pangalang yon o sa tingin nyo po, mga alias po sila ng mga totoong tao? Sa tingin ko po, the moment na sinabi po ni Colonel La Chica na confidential in nature po, sa tingin ko po, mga alias po yun, Your Honor. Okay, so ngayon sinasabi mo na from the first time, tingin mo alias na sila. Di nyo po tinanong kung nasaan yung listahan ng mga totoong pangalan. Hindi na po ako nagtanong, Your Honor, kasi confidential in nature po yun, Your Honor, at saka mga sensitive information po, Your Honor, sabi po ni Security Officer La Chica, Your Honor. Opo, pero pagdating naman po ni Colonel La Chica, tatanungin na rin namin siya kung nasaan yung listahan ng mga pangalan yun. So ito po, lumabas po ito more than 1 year na, no? More than 1 year na po pinag-uusapan yung mga pangalang ito. And more than 1 year na rin po inuusig ang OVP, ang DepEd. From that time until now, hindi ho kayo yung nag-internal investigation. Kung totoo ba yung mga pangalan, nasaan yung totoong listahan, yung totoong names ng mga alias, nagkaroon ho ba kayo ng internal investigation? Wala ako niyan, Your Honor. Hindi ho kayo nagtaka kasi kayo po yung accountable. Inamin niyo po kanina kay Senator Ontiveros na kayo po yung accountable sa lahat ng ito. Hindi ho ba to your benefit na malaman ninyo kung ano talaga yung totoong sitwasyon? So, more than 1 year na po ito, walang internal investigation, hindi ho kayo nangahas. Alamin natin kung sino si Piatos, sino si Belat, sino si Pusa, sino si Pagong. Wala ho kayong ganyang pagtatangka o wala ho kayong ganyang effort sa inyo pong opisina. Kasi po, Your Honor, sa GC po, ang understanding ko po, Your Honor, hindi naman po kailangan po, Your Honor, na na aliases ba o hindi, Your Honor, ang nakalagay po sa acknowledgement, Your Honor. Pero In fact, Your Honor, wala pong format kung ano po ang form or template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. last point, Mr. Presiding Officer, more than 1 year na po ito, Ms. Acosta, hindi ho ba kung una pa lang itong binanggit ng mga congressman, may listahan na kayo, ito po yung totoong tao. Alias po yan, hindi po yan totoong tao, ito po ang mga pangalan nila, ito po ang mga mukha nila, ito po, kung ayaw nyo pong ipakita sa publiko, executive session po natin ipakita, never ho kayo nagtangka na buuin ang listahang yan o makuha ang impormasyong yan. Iniwan nyo na po kay La Chica. Confidential in nature po yun, Your Honor, kaya hindi na po ako nagtanong kasi confidential po, Your Honor. Okay, tatungin rin po namin si Colonel La Chica pagdating po niya dito. Maraming salamat, Madam Witness. Thank you, Senator Judge Aquino. With the permission of Senator Judge Zubiri, Senator Lapid is availing of the privilege of interjecting. So may I give him priority, Senator Judge Zubiri? Senator Lapid is recognized. You may proceed when you're ready, sir. Salamat po, Sergeant Officer. Ipapalo up ko lang po yung tanong ni Senator Lacson kanina. Yung pangalawang deliver nyo sa 125 million. Kung linagay nyo sa kaha, sabi nyo binigay nyo yung 80 kay La Chica, kay Kernel.
Asaan napunta yung 45 million? Kanino Sa- nyo binigay? Sa aming vault pa po yun, Your Honor. Nung kinuha nyo yung 4 na bag sa bangko, nakita ba ni Vice President Sara yun? Binuksan mo sa harap niya? O Ano? hindi na, diniretso mo na kay Colonel Lachica? Pagkuha ko po ng pera sa bangko, inilagay ko sa bag, Your Honor. Dinala po namin yon sa opisina po namin at doon po nilagay ko po sa aking extension office, Your Honor. Hindi mo nilagay sa vault? Yung first withdrawal po, Your Honor, yung 2022, hindi na po nailagay sa vault, Hindi, Your yung Honor. pangalawa. Sabi mo, naibigay mo kay Lachica yung 80. Yung- Yung 45 million, saan mo linagay? Sa Kanino mo amin- binigay? Ginilagay ko po sa aming vault, Your Honor. Then, after po na i-release ko po, yung first release ko na ETM, 80 million plus, after mga 1 month po, Your Honor, nag-submit po sa akin si Security Officer Lachica, Your Honor, ng Fund Utilization Report, Your Honor. At saka, may dala na po din siyang Object of Expenditure, Your Honor, na yun ang binabasihan ko po, Your Honor, ko na i-release ko po yung remaining pera, Your Honor. Yun nga po, at marami rin po nagtatanong, pero hindi ko itatanong kung sino yung piatos, kung anong alias. Sabi nga po ni Senator Risa Ontiveros, may kapangalan siya, may ka-birthday pa siya. Meron din pong sinabi yung prosecutor na may 2 lapid na nando doon. Papasalamat po ako kung totoong lapid yung kamag-anak ko po kasi. Sabi po kasi ng tatay ko, basta lapid kamag-anak ko. Kaya magpapasalamat po ako sa defense at kay Lachica kung nabigyan yung kamag-anak ko. Kung hindi, kung alias yun, paano yung pangalan at apelido namin na inalias nyo lang pala, hindi totoong tao? Your Honor, yung mga documents po na yan ay galing po sa security officer, Your Honor, na si Colonel Lachica, Your Honor, na itinalaga po ni Vice President, Your Honor. Kaya po nag-rely po ako, Your Honor, sa kanya kasi meron po siyang office order, Your Honor, na siya ang security officer, Your Honor, at siya po ang mag-implement ng mga various confidential operation or activities, Your Honor. Ba't yung pinagkatiwalaan si Colonel Lachica? May nakita ba kayong background niya? Nung siya, active pa siya hanggang ngayon. Ano? Meron ba siyang intelligence fund sa office niya? Na sarili niya? Kasi Hindi ko alam, Your Honor. ayun lang po. Maraming salamat. Thank you, Senator Judge Lapid. Senator Judge Zubiri. You may proceed, sir. You have 2 minutes. When you're ready. Ayoko na magtanong sana, Mr. Presiding Officer. Napakaganda ng mga tanong ni Senator Lapid. Anticlimactic na po ako pagka ganito. Maayong hapon, Palangga. Maayong hapon. Silingan man ta, Ma'am Gina. Nine hapon, sir. Ma'am. Your Honor. Yes, ma'am. Ma'am, kasi mga tanong kanina about sa funds, nabigay niyo po lahat kay Colonel Lachica. Pero hindi niyo rin pong alam kung na-misuse ni Colonel Lachica yung pondo. Hindi niyo rin po malalaman yan. For example, nagbigay po siya ng 100,000 kay Piatos, pero sa totoo lang, hindi pala tao yun, binulsa lang po nila. Posible din po yan kasi nabigay mo lahat ng pondo kay Colonel Lachica. Tama po yun, madam. Nag-base pa ako, Your Honor, sa kanyang sinabit sa akin na Fund Utilization Report, Your Honor. After po, ma-implement po niya ang mga project po or activities po ng confidential funds, Your Honor. O nga kasi, Madam Witness, ganun din po nangyayari na yun pag mga AIX misuse ng mga pondo ng gobyerno, may mga barangay official na nagpapapirma ng 5,000, pala 2,000 lang pa yun na ibibigay dun sa recipient, yung 3,000 binubulsa nila. Posibleng mangyari din po dito dahil yung mga pinapirma na binigay sa iyo ay hindi po natin na-verify. Totoo po yun. Hindi naman na-verify. Biniverify ko po yun through Lachica, Your Honor. Kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya po ang may alam, Your Honor. Siya po ang eksperto, Your Honor. So iisang tao lamang ang iyong gisaligan, yung pinaniwalaan mo, Madam. Kaysa lang po ang akong girilisan og kwarta, Your Honor. So katong gilista, yung nalista po ng mga gamot,
yung mga expenses, gasolina, walang resibo po yun, ni isa, walang resibo. Wala po, Your Honor, kay confidential in nature po, said Colonel La Chica, Your Honor. Pero palangga, wala ka nahadlok. Wala ka nahadlok. In other words, hindi po kayo natakot. Kasi you're the SDO you're the accounting officer. Alam ko lahat ng LGUs, lahat ng mga government agencies, pati Philippine Sports Commission, hindi po naglalabas ng pondo yan kung walang resibo, ni piso. Talagang pambili lang ng equipment para sa sports. Kailangan may resibo po. At bine-verify pa yung resibo official receipt. Hindi po yung acknowledgement receipt. Wala mong mahadlock, ma'am. Ako, Your Honor, nag-trust ako kay Colonel La Chica, Your Honor, kasi nag-trust po si VP Sara, kay siya po ang gitudlo nga security officer, Your Honor. At saka, ang gigastusan po, Your Honor, is confidential in nature, Your Honor. Sapagka ako ang understanding, Your Honor, kung i-divulge or itugan or isulti kung kinsa tong tawhana, Your Honor, mapiligro o mabutang Delikado, sa alanganin. masama ang tao, Your Honor. Oo. Okay. I have no Kay further confidential questions. in nature man to, Your Honor. Salamat kayo palangga. Thank you. Salamat po. Thank you, Senator Judge Zubiri, for the information of the Senator Judges. We shall try to wrap this up by 3 p.m. And according to the Senate President, we shall convene session at 3:30 p.m. The Senate President is recognized. Thank you, Mr. Presiding Officer. Magandang hapon muli, Ms. Acosta. According sa joint circular, kailangan pag nagsubmit ng liquidation report, kasama doon yung documentary evidence of payments. In this case, in acknowledgement receipts. Doon sa 4 ninyong liquidation report, bakit po walang mga documentary evidence of payments? Bakit po walang acknowledgement receipts? Wala pa po, Your Honor, kasi kinokolekta pa po ang mga acknowledgement receipt, Your Honor. Considering po, Your Honor, na iba-iba pong location, Your Honor, ang pag-implement po ng confidential activities or operations, Your Honor. Pero klaro sa joint circular na dapat naka-attach yung documentary evidence of payments, yung acknowledgement receipts. At bakit hindi nyo inintay dumating yung acknowledgement receipts? May deadline po, Your Honor, kung kailan po isubmit ang liquidation report, Your Honor, sa COA, Your Honor, in every confidential fund na na-release, Your Honor. Nag-demand ba kayo? Kanino manggagaling yung acknowledgement receipts? Sa security officer po, Your Honor, na si Colonel La Chica, Your Honor. Sino gumawa ng mga acknowledgement receipts? Nagbigay lang po ako sa kanya ng USB template po ng acknowledgement receipt, Your Honor. So siya gumawa rin? Basta binigay ko po sa kanya ang template na naka-USB po, Your Hindi Honor. kayo ang gumawa ng acknowledgement receipts? Yun po ang gibigay ko lang po sa kanya, Your Honor, is yung template, Your Honor. Bakit hindi nyo dinemand sa kanya yung acknowledgement receipts bago nyo isubmit yung liquidation report? Bakit hindi nyo sinabi, bigay mo na sa akin dahil may deadline tayo? Wala pa po, di pa po niya nakakolekta lahat, Your Honor. Pero may ina-attach po kami, Your Honor, yung certification, Your Honor. Pero yung certification, nakasulat rin doon, kailangan yung documentary evidence of payments. No? Nakasulat rin doon. Hindi ka ba nag-report kay VP Sara na violation to ng joint circular? Bakit mo isinaalang-alang yung iyong pangalan na ma-violate itong joint circular? Hindi ka ba nagsumbong kay VP Sara na magkakaroon tayo ng violation? Your Honor, pag pa-receive po ng aming liaison officer sa aming liquidation report, Your Honor, tinanggap naman po ng COA, Your Honor. Hindi naman sa man nila tinanggap. binalik Ang sa amin, Your Honor. Hindi, ang importante ngayon yung joint circular, yung compliance sa joint circular. Yun ang mahalaga ngayon. Kaya hindi mo ba sinabi kay VP Sara na meron tayong problema? Baka mademanda tayo sa mga susunod. Hindi po, Your Honor, kasi tinanggap naman po ng COA ang aming liquidation report, Your Honor. Ngayon na posibleng
makasuhan ka, no, na narinig mo naman kanina, at alam ko may mga kasong i-file sa iyo. Nagkaroon ka ba ng meeting kay VP Sara kung paano ayusin itong problema at kasong kinakaharap mo? Parang yung Di ba na-filean meron kang kaso ngayon? or yung na-filean po kami sa, filean po ako sa Ombudsman, Correct. Your Honor. So nag-usap pa kayo ni VP Sara na ano ang gagawin natin dito sa problemang kinakaharap ninyo sa confidential funds. Binigyan po niya kami ng abogado, Your Honor. Pero kayong mismo ni VP Sara, nakapag-usap pa kayo kung paano, kasi kumuha ka ng instruction sa kanya eh. Di ba? Dapat magkaroon rin kayo ng pag-uusap kung paano malampasan itong kaso. Yun po, Your Honor. Binigyan po niya kami ng abogado, Yun Your lang Honor. ang solusyon, bigyan ng abogado. Opo, Your Honor. Thank you, Mr. Presiding Officer. Senator Judge Erwin Tulfo, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Ms. Gina Acosta, una po, sorry po dun sa balita tungkol sa inyong asawa. Ano po? Sorry to hear that. Mabilisan lamang po. Kanina sabi nyo, yung tables and chairs na worth 3.5 million ho yata sa confidential fund ay binili kasi gagamitin sa confidential or intelligence operations. Tama po? Yun po sabi niyo kanina sa akin. Yun po. Opo. Kasi galing po yun sa security officer, Your Honor. Siya nagsabi sa iyo na ibili natin ng chairs and tables. Ang dumating na lang po sa akin, Your Honor, is yung mga ano na lang po, Your Honor, yung mga acknowledgement receipt, Your Honor, na galing po sa kanya kasi Okay. siya po ang nag-implement, Your Honor. Oh, okay. Pero alam niyo ho, I'm sure hindi niyo kabisado yung Joint Memorandum Circular po na 2015-01. Hindi niyo po memorize ano po. Di ko po lahat na memorize, Your Honor. Yung section 4.8, section 4.11, alam niyo ba kung anong sinasabi po nito? Pwede po maghingi ng kopya, Your Honor. Mayroon po ako pero ang sinasabi po doon sa section 4.8, 4.11, kukurikin lang po kita ano po. Hindi po pwedeng gamitin ang confidential fund sa pagbibili ng furniture. Ayon po yan sa JMC 2015-01, section 4.8 hanggang section 4.11. Dahil ang confidential fund, ito po, para sa inyong kaalaman, ano po, ma'am, kasi hindi ko po rin kayo masisi, baka hindi po ninyo memorize. Purchase of information, rental of transport vehicles for surveillance, rental of incidental expenses of safe houses at purchase of highly specialized technical equipment. Ibig sabihin, mga surveillance equipment, mga camera, yun po ang pupwede. Tapos, ang sinasabi po dito, yung paggamit daw po ng confidential fund for office setup, furniture, or general supplies is prohibited dahil ito bypasses standard public procurement transparency rules without serving direct classified surveillance function. Kahit na po ito gagamitin para sa intelligence surveillance operations, hindi po pwede dahil yung mga upuan, tables po yan will fall under the MOOE or capital outlet. Next time, ma'am, para may idea na kayo. Kung sakasakali maging in the future, maging SDO ulit kayo, yan po ang pagbabasihan natin. Alright? Retire na po ako niyan, Your Okay. Honor. So, but for your information, ma'am. Salamat po, Your Honor. Thank you po. Thank you, Senator Judge Erwin. Senator Judge Pangilinan, you have 2 minutes, sir. You may proceed when you're ready. Maraming salamat. Again, magandang hapon. Ms. Acosta, doon sa usapin ng surveillance activities worth 122 million ng mga gamot, nakalagay doon sa acknowledgement receipt na yung mga gamot ay bilang rewards. Tama? Tama. Hindi ko. Can I have a copy? Would either the defense or the prosecution provide copies of? Can I assisting actually have counsel provide Ms. Gina with a copy of the, I believe the liquidation report should contain that information. Ito.
With the page, kindly assist Senator Judge Pangilinan. Salamat po, sir. Salamat, Your Honor. Rewards, medicines. So, nakalagay dyan, medicines bilang reward para sa informer. Bakit binabayaran ng gamot? O binibigyan ng reward ng gamot ang Your- informer? Your Honor, hindi ko po alam ito, Your Honor, kasi galing po ito kay Security Officer, Your Honor, na siya po ang nagpa-implement, Your Honor. Siya po ang implementer, Your Honor. Yes, pero matagal ka nang nag-handle ng confidential funds. 2015 pa. Ganun ba ang gawi na binibigyan ng informer ng reward sa surveillance activities at ang bayad ay gamot? Kasi Hindi. ang total po niyan is 122 million pesos worth of medicines in 3 tranches at 112 million pesos worth of supplies also in 3 tranches. Yung medicines lang medyo reward. Nagtataka ako, paano naging reward sa informer ang gamot? Hindi po ako makapag-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang nag-implement, Your Honor. Ako po ay nag-disburse lang po, Your Honor. Hindi po ako nag-implement on the ground, Your Honor. Si Security Officer po na si Colonel Lachica po, Your Honor. Pero kayo ang authorized to disburse. Kayo ang accountable officer. Paano nyo, ikaw mismo bilang accountable officer, ano ang sayo, palagay mong paliwanag na yung informer gamot ang binibigay bilang reward? Kasi yun ang nakalagay sa acknowledgement receipt. Hindi ko po ma-explain, Your Honor, kasi hindi po ako ang gumawa nito, Your Honor. Si Colonel Lachica ng Security Officer po, siya po ang nag-implement, Your Honor. So hindi rin, gaya ng nabanggit siguro kanina, hindi rin natin alam kung talagang gamot ang binili o meron talagang gamot na 122 million na pinurchase at bilang accountable officer, hindi mo rin masabi kung talagang medicine yun. Hindi po ba? Dahil hindi mo, Nag-base lang po ako, Your Honor, sa binibigay po ng mga documents na galing po sa Security Officer, Your Honor, na siya po ang nag-implement on the grounds, Your Honor. kanina nabanggit mo na dala-dala nyo yung bag, 4 na bag, bumalik kayo sa opisina, kanino nyo tinurn over yung 4 na bag? Ng 125 million. Nung una, yung last quarter. Nirelease ko po yun, Your Honor, sa Security Officer, Your Honor, na yan po ang sabi ng Vice President, Your Honor, na pag ma-encash ko po ang cheque, i-release ko po kay Colonel Lachica. Saan nyo nirelease? Sa opisina na? Sa opisina na po doon sa aking extension office, Your Honor. Sino ang kasama ni Colonel Lachica nung pagbigay mo nung 4 na bag? Meron po siyang kasama pero nasa labas lang po, hindi po pumasok sa aking extension office, Your Honor. Mga BPSPG po, Your Honor. So, sa loob ng extension office, sino ang nandun? Ako po, Your Honor, at then pumasok po si Colonel Lachica, Your Honor. So, 2 lang kayo sa loob ng opisina. Opo, Your Honor. At pagka nagta-turnover ka ng 70 o 80 million, 2 lang kayo lagi sa 3 beses? Yes, Your Honor, pero pinareceive ko po sa kanya, Your Honor, doon po sa object of expenditures na binigay niya sa akin. Yes. Pero ibig sabihin, kayong 2 lang ang maaring magsabi na talagang tinurn over mo sa kanya. Giturn over ko po sa kanya, Your Honor, kasi Walang meron- ibang kasama ron. Wala po, Your Honor. Okay, last wrap up. Sa Davao City ba nung ikaw ang SDO, meron ding security officer? Meron po, Your Honor. So ganun din ang sistema, tina-turn over mo yung buong pondo sa security officer? Pag magbigay, yes, Your Honor, pero magbigay po sila ng Yes, sino object yung of security expenditure. officer na yon sa Davao? Dalawa po sila, Your Honor. Si Sir Benny De Leon at saka At ganun din, Nakalimot ko, one Your Honor, last sorry. question. Ganun din ang sistema. Kasi dito sa yung 3 tranches na totaling almost 500 million,
walang official receipt, walang sales invoice, tama? Dito sa OVP, tama? Ang alin, Oh. nawala ko, Your Honor. I'm sorry. Yung liquidation, walang sales invoice, walang official receipt. Puro acknowledgement receipt. Kasi yun ang sinabi ng COA eh. You confirm that. Oh, COA already said lahat ng mga liquidation reports, walang sales invoice at walang official receipts. Puro acknowledgement receipts. So you acknowledge that, tama? sandali lang, Your Honor, ha? The witness already answered, actually, Senator Judge Pangilinan twice earlier that walang official receipt. Yes, okay. And therefore, sa liquidation report na final nila sa COA. yes, at ganun din sa Davao nung ikaw SDO. Wala po, Your Honor. Okay. No further Wala po. questions, Mr. President. Senator Judge Rafi Tulfo, and finally, after him, Senator Judge Ejercito. Thank you, ma'am. Madam Witness, magbibigyan na lang ako ng senaryo kasi predictable na yung mga sagot mo. So hopefully ito, may iba yung sagot mo. I'll give you a scenario. Halimbawa, ako sila Chika and then binigyan mo ka ng 100 million. Pagbalik, meron na akong dalang Ferrari, Lamborghini, Patek Philippe, Rolex, and then sinabi niya, huwag kang maglala, confidential in nature to, sensitive in nature, ako yung eksperto, ako nakakalam sa ground, anong gagawin? Palulusutin mo pa rin o kukwestiyonin mo? Wala pong ganyan, Sir. Hindi, halimbawa nga lang, Your Honor. senaryo nga Hindi po. ko masabi, Your Honor, kasi Example wala nga po, Your Honor. Dili Kung- ako magsagot, ana, Your Honor, kay wala ko naka-experience, ana, Your Honor. Okay. I'm sorry, Your Honor. Dili ko makasagot, Your Honor. Understood. So the reason why I asked that, kasi paulit-ulit na lang yung sagot mo. So binibigyan kita ng extreme scenario na para ang sasagutin mo, it's either I don't know, wala akong alam, or hindi niya gagawin yon, which na-predict ko na. Last question na lamang. Follow-up kasi natanong tungkol sa Davao. Magkaiba yung naging scenario sa Davao at saka sa OVP. Sa Davao, nag-comply ata, di ba? Nung SDO ka doon, wala sa Manila OVP, hindi. Tama? Yun ang pinagkaiba. Kasi sa Davao, hindi ka na flag down ng OWA. Wala po kaming IOM, Your Honor. Last na lamang. You know what, Madam, seriously from my heart, naawa ako sa iyo. Naawa ako sa iyo kasi I believe in my heart, hindi ka korap ni Sing Kunduling, wala kang ginalaw doon sa confidential funds na daan-daan milyon and bilyones. Ang masakit nito, yung mga taong nakinabang doon, binulsa yung ilang halaga sa perang yon or totally binulsa yung mga perang yon. Pangising-ising ngayon habang ikaw dito ginigil ka, pinagpapawisan ka, kawawa ang dating mo at baka makulong ka pa. My heart goes to you. Maraming salamat. Senator J.V. Ejercito for his interjection. You have 2 minutes, sir. Thank you, Senator Judge Rafi Tulfo. Thank you, Mr. Presiding Officer. Isa lang tatanungin ko kasi nakikinig man ako sa inyo, Ginang Acosta. No, at consistent naman yung inyong sagot na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica, kaya hindi na kayo nagtanong kahit minsan. No? Pag sinabing confidential in nature, ang tanong ko lang, hindi na ba pwedeng yun ba'y na hindi na pwedeng magtanong? No? Dahil ang pagkakaalam ko, dahil ako nagnegosyo rin at naging mayor din, na nasa natural po sa mga disbursing officer, sa mga na-accountant, ang pagtatanong. No? Lalo na, 125 million po ito. At tanong ko lang, Mr. Presiding Officer, isa lang, doon ba sa mga pagkakataong yun, sa ilang beses kayong nag-disburse ng 125 million, hindi ba sumagi sa inyong isipan na minsan, magtanong kung saan ginagamit yung ganun kalaking pera? Kasi alam ko natural yan, ma'am sa mga accountant, sa mga finance person, matanong talaga yan. So yun lang, ni minsan ba sumagi sa inyong isipan na makapagtanong kung paano ginamit yung 125 million? Nag-verify po ako kay Security Officer, Your Honor. Opo, narinig ko na rin kanina yun Kaya lang, ang tanong ko lang, kung minsan po, naisip nyo bang tanungin kung paanong ginamit? Kasi paulit-ulit, na nagtiwala kayo kay Colonel Lachica dahil siya po ang designated na security officer
ng inyong head of agency. Pero yun lang po, dahil yun nga, dahil natural nga po sa dapat sa mga finance person ang magtanong. So yung sa mga ilang beses na nag-disburse kayo ng 125 million, ni minsan sumagi ba sa inyong isipan na magtanong na kung paano ito ginamit? Yun lang po. Confidential in nature po, Your Honor. Okay na, Mr. Presiding Officer, wala tayong makukuha. Sige po. Thank you, Senator Judge Zerto. Finally, Senator Judge Risa. Salamat po muli, Mr. President. Una, Miss Gina, pohon, gumaling agad ang inyong bana. Salamat, ma'am. O, isa pa yan. Tatlong, Kanya, ma'am, bilang security officer, ma'am. okay po. Huling, pangalawang tanong ko. Tuwing binibigay niyo po yung tig 125 million pesos kay Colonel La Chica, yung 4 na quarters na yon, nire-report niyo po ba yon kay VP Sara Duterte na, ma'am, ibinigay ko na po yung 125 million kay Colonel La Chica? Yes po, ma'am. Okay. Naka-record po yun ang sa CDR po, ma'am, na nag-release pa ako kay Colonel La Chica. At naka-record sa CDR na nireport nyo yung pagbibigay na iyon kay VP Sara Duterte. Tinext ko lang po siya, ma'am. Tinext nyo siya. And huling tanong po, sa pagkakaintindi ninyo, si VP Sara rin po ang nagbibigay ng instructions kay Colonel La Chica kung anong gagawin sa pera? Tama po ba yon? Hindi ko alam, ma'am. Hindi nyo alam. Alright. Salamat. Muli. Salamat, ma'am. Oo, Ms. Gina. Salamat po, Just Mr. a few Presiding from the Officer. presiding officer, Ma'am Gina, konti na lang po. Sabi niyo, lahat ng sinasabi ni Colonel Lachiga, pinapaniwalaan niyo base sa tiwala. Ang ginagawa niyo lamang ay tingnan kung tumutugma o nagtatali yung pera. Tama po? Yes po, Your Honor. Eh bakit sabi po ng COA sa notice of suspension nila, hindi nagtali yung pera? Memorize, Your Honor. I'm sorry. Pero saklaw po yung amount na 125 million. Hindi niyo alam, ma'am? Basta ang sabi ng accountant, ang maalala ko, Your Honor, na ang ban ko po ay ka-level po kung magkano po ang ikakas advance ko, Your Honor. Ma'am, ang kinash advance niyo po, 125, hindi pa niyo naliliquidate, nag-cash advance uli kayo ng 125 million uli para sa first quarter, nag-cash advance uli kayo ng another 125, wala pa pong tinanggap na liquidation. So magkano po ang kabuuang band niyo? Aabot po ba ng 500 million yung band niyo para sa 500 million? Parang 8 will 8. basta meron yung 8 yun, Your Honor. I'm sorry, dili ko ka-memorize, Your Honor. Pero saklaw yung mini-withdraw yung cash advance. Saklaw yata, Your Honor. Hindi po pwede kung hindi saklaw. So malamang saklaw, di ba? Ngayon, kanina pa kayo sabing dinisburse nyo kay Lachica, si Lachica nag-implement. Ano po bang ibig sabihin ninyo ng implement? Yung 8 iba't ibang lugar sa Pilipinas na binayaran sa loob ng parehong araw, sino po ang gumastos nun? Ang nag-implement po, si Colonel Lachica po, Your Honor. Ako po ang Pakinggan niyo po yung nag-disburse tanong sa ko. kanya. Binigay niyo po yung 125 million kay Colonel Lachica. Ayon mismo sa acknowledgement receipts na hawak ninyo, na tinali ninyo, sabi niyo rin po kanina, nagbigay ng pera sa iba't ibang tao sa iba't ibang lugar sa parehong petsa. Sino po ang nagbigay ng perang yon dun sa mga nakapangalan sa acknowledgement receipt? Hindi ko po alam, Your Honor, kasi hindi po ako nag-implement ng mga confidential activities or operation, Your Honor. Hindi rin si Colonel Lachica. Hindi ko masasabi, Your Honor. Basta ako, Your Honor, si Ma'am, Colonel ma'am, Lachica po, ang Ma'am, security ma'am, officer, Your sorry po Honor. hindi ko pwedeng tanggapin yun dahil iba't ibang lugar, 5 hanggang 8 iba't ibang lugar, dinisburse yung pera. Kahit po si Colonel Lachica, hindi naman po siya si Superman, hindi naman niya kayang gawin yon na siya lang. So, ano po yung malamang sagot sa tanong?
Hindi po si Colonel Lachica yung nagbigay ng mga pera yun sa mga taong nakapirma sa acknowledgement receipt. Malamang ibang tao yun. Malamang po, hindi ba? Parang, Your Honor, parang yung issue na yun, Your Honor, is parang sa DepEd po yata. Wala pong ganon sa OVP? Wala pong issue na ganyan, Your Honor. Paano niyo po nalaman yun sa DepEd? Kasi yun po ang nalaman ko, Your Honor. Sa amin po sa EOM, wala pong ganun, Your Honor. Wala pong issue sa AOM. Kaugnay niyan, alam ko. Wala pong issue sa AOM. Hindi po in-issue sa AOM yung mga alias, yung paggamit ng iba't ibang pangalang kakaiba. Wala po sa AOM yan. Ang tanong ko po, Ma'am Gina, si Colonel Lachica ba na binigyan nyo ng kabuang pera, ang nagbigay din ng pera dun sa mga may acknowledgement receipt? Siya din mismo ba? O may ginamit din siyang ibang tao? Your Honor, hindi ko po yan masagot, Your Honor, kasi wala po ako sa ground, Your Honor. Si Colonel Lachica po ang nag-implement, Your Honor. Ibig sabihin po ba nag-implement siya yung nag-disburse? Siya po ang nag-implement, Your Honor. Kung may binayaran po siya, Your Honor. Ma'am, kung siya po ang nag-implement, ibig sabihin siyang nag-disburse dun sa mga taong nakatanggap. Di umano. Opo. Basta ako, Your Honor, ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Siya po ang nag-implement, Your Honor. Siya Kayo po ang nag-disburse sa implementer. kanya, siya ang nag-disburse sa iba. Kayo ang nag-disburse sa kanya, siya ang nagbayad sa iba. O kayo po yung nagbayad sa kanya at binayad niya sa iba. Disburse po yun sa inyo, di ba? Ako po ang nag-disburse sa kanya, Your Honor. Tapos, kung may binayaran nun po siya, kasi siya po ang nag-implement, Your Honor. So nagdi-disburse din siya. Basta ako, Your Honor, nag-disburse ako bilang SDO, Your Honor. Ulitin ko, ma'am, ma'am, hindi po komplikado to. Disbursing officer kayo, kaya nga SDO eh. Nag-disburse po kayo sa kanya. Yung Opo. ginawa ba niyang pagbabayad, hindi ba disbursement din yun? Nagbayad siya, Your Honor. Hindi ba disbursement din po yun? Dinisburse niya yung pera. Hindi naman niya binulsa ba ni Colonel Lachica yung pera? Wala. Hindi. Tama, sigurado kayo. Hindi. So, pinambayad niya. So, dinisburse nga niya dun sa mga taong nakatanggap ayon sa acknowledgement receipts. Dinisburse po niya, Your Honor, during the implementation po ng Yes. confidential activities and operation, Your Honor. So, Sa yung ground, Your Honor. implementation nga po niya, kasama doon yung pag-disburse ng pera. Ano po, Your Honor? Yung implementation na kanina nyo pa po sinasabi, kasama doon, kasama sa pag-implement, ang pag-disburse ng pera. Kaya nag-implement nun siya, Your Honor. Di ko na alam, Your Honor, kung paano po niya gibayaran ang mga tao, Your Honor. Hindi ko po tinatanong kung paano niya binayaran. Ang sinasabi ko po, siya yung nagbayad ng pera, siya yung nag-disburse ng pera sa iba't ibang pinagbigyan niya. Walang napunta sa kanya. Siya po ang nagbayad, Your Honor. Walang napunta sa kanya. Okay. Thank you very much, Ma'am Gina. Salamat po. One final point from Senator Judge Kiko, and then we will excuse you, Ma'am Gina. Thank you, Mr. Presiding Officer. It is actually follow-up to your question, Mr. Presiding Officer. Under Joint Circular 2050 number 1, the SDO is mandated to disburse the funds directly, hindi ba? To the final legitimate recipient or purpose. Si Lachica, Colonel Lachica ba yung legitimate recipient? Final legitimate recipient or purpose? Hindi po, Your Honor. Mhm. Kaya, ibig sabihin, dapat doon ang magdi-disburse na SDO, kayo po yun, kayo dapat, hindi po ba ang magbibigay doon sa mga tatanggap tulad ng, yun na nga, yung mga may alias. Pero ang sinasabi nyo, ang defense po ninyo is dahil confidential in nature at wala kayong access to wala kayong security clearance, hindi na nyo pwedeng pakialaman bilang SDO yung mga ginastos sa mga confidential activities. Parang ganun po sinasabi nyo, no? Tama? Pinireply po naman po sa kanya, Your Honor. Pero, okay, yes. Yun na nga. Yun lang actually na
dapat ang SDO under the joint circular should be the one to disburse the amounts to the and disbursement means final recipient or purpose. Hindi naman po si Colonel Lachica yung final recipient at hindi rin siya yung for final purpose. Meron pang iba. But yung depensa po ninyo, kaya kayo pinwera ni Colonel Lachica dahil ito confidential activities, wala kayong security clearance kaya hindi kayo dapat nangengelam or hindi nyo na kailangan alamin pa kung paano ginagastos ito. Basta merong sinasabi nga ninyong liquidation and supporting documents. Meron po siyang sinasubmit sa akin, Your Honor. Okay, maraming salamat. Thank you. Salamat din. Thank you, Senator Judge Kiko. Madam Gina, you are excused. Maraming salamat po sa panahon, sa pasensya, sa pagtugon sa mga katanungan ng mga abogado na magkabilang panig at kayo din ng Senator Judges. Salamat po sa oras. You are excused, ma'am. You may step Salamat down po from sa the witness stand. lahat. Salamat po. Magandang hapon. For some administrative matters, we are in receipt of a letter from Mr. Ortonio that his exams were suspended last week due to inclement weather and is reset to September 1 and 2. A subpoena has been issued to him to attend today and tomorrow's hearing. So we expect Mr. Ortonio to be here tomorrow as the witness of the prosecution. And we note the manifestation and appreciate the manifestation of Mr. Ortonio regarding the postponement of the exam. We are also in receipt of a letter from Gabriel Mendoza Law Offices and a medical certificate of Edward Fajarda, our supposed witness for today, tomorrow, and the next day, excusing himself from attending the 24, 25, and 26 trial because according to the letter and medical certificate, Mr. Fajarda was confined in the ICU for observation, although he's in a regular room now because he suffered from a stroke on the lower backside of the brain, according to the medical certificate. The court notes the medical certificate from counsel and physician of Mr. Fajarda. However, before we excuse him as requested, the court is instructing and directing the head of the Senate's Medical and Dental Bureau, Dr. Sison, to examine the witness and validate the medical findings with his physicians and to submit a report to this court regarding his condition and if indeed he will be unable to testify this week and when, if at all, he can testify. So ordered. The chair will defer, would have been prepared to make a ruling with respect to the August 12 manifestation of Sheila and hear the answer of Attorney Ligutan. However, given the time, we shall postpone that for tomorrow. So, Your lead Honor, prosecutor, do we expect Mr. Ortonio to be your next witness tomorrow? First of all, Your Honor, we would like to request from the Honorable Impeachment Court a certified true copy of the medical certificate of Edward Fajarda, the former SDO of DepEd, whom we expect to present today until tomorrow. Nonetheless, Your Honor, we would like to express our complete understanding and concern should the medical condition has any relation to the ongoing impeachment trial. And pertaining to Mr. Ortonio, Your Honor, Before you yes, proceed, counsel, so we will furnish you that copy, clerk of court is so directed, as well as the report of the Senate's Medical and Dental Bureau Chief. You and the other party will be furnished with a copy of the same. Likewise, Your Honor, with respect to the advice of the physician to take a rest for a period of 2 weeks, we understand that the medical certificate was issued on August 20, and 2 weeks will end on September 3, and that is a Thursday. And therefore, we would like to make a reservation on September 7 for the presentation of Edward Fajarda, still as part of the witnesses of the prosecution, Your Honor. So noted. With respect to Limuel Ortonio, Your Honor, the Assistant Chief of Staff of the OVP, yes, we confirm to present him tomorrow. However, Your Honor, since tomorrow is only Tuesday and we would like to maximize the schedule that was given to us by the Honorable Impeachment Court, may we likewise request for the issuance of subpoena to the 3 AFP officials
namely, Your Honor, Colonel Manaros Boransing II, Colonel Magtanggol Panopio, and Colonel Adonis Bahaw. This is for Wednesday, Your Honor. That is August 26. And if we will not be able to finish the same, we will be making the necessary manifestation on Wednesday for a possible reissuance of subpoena on the following week, Your Honor. These officials of the AFP are in active service, Counsel? Would you know? It is believed, Your Honor, that Colonel Adonis Bahaw is retired already. However, the two remaining, such as Colonel Manaros and Colonel Magtanggol, are both in active service of the Armed Forces of the Philippines. And this pertains to the OVP or DepEd's confidential funds? This pertains to the Department of Education's confidential fund, Your Honor. Although Attorney Ligutan answered already earlier, I think you cannot ignore the fact that the witness has been naming one specific colonel for the whole afternoon and this morning, and the name of the colonel does not appear in one of those you are seeking to issue a subpoena against. Out of curiosity, although we cannot compel you, Counsel, at some point, do we expect that to happen? We confirm, Your Honor, that that is part of the prosecution's witnesses, but as a matter of practice of the prosecution, we will have to revisit the list to come up with our final decision as to who will be presented before this impeachment court, Your Honor. But again, you cannot deny the fact that Colonel Lachiga was starring in the testimony of We confirm that, Your Honor. Gina Acosta. Let the subpoena be issued to the aforementioned 3 current and or former officials of the AFP to attend the hearing beginning on Wednesday. Who will be your first witness? In what order will they appear? Will you call them, Counsel? They will be presented in the order as presented earlier, Your Honor. Okay. Boransing, and then Panopio, and then Bahaw. Let the corresponding subpoenas be issued to the 3 aforementioned officers and or former officers of the AFP for Wednesday, Your Honor. August 26, as well as for the hearing and trial dates next week, 31 and 1 and 2, if I'm not mistaken. 31 is a holiday, Your Honor. 1 and 2 then. For 1 and 2, September 1 and 2. So ordered. Your Honor. Counsel for Respondent Sheila. Yes, ma'am. Yes, good afternoon, Your Honor. We will defer to the ruling and issuance of this court of the subpoena for the 3 named AFP officials, but we just like to put on record that this would be inconsistent with the pretrial order and the order issued at the start of the trial by this court that with respect to intended witnesses, each party must be given at least 5 days before the intended dates for their presentation. Since the disclosure was only made today, then we're practically given just 2 days. In fact, 1 day Your Honor. before Wednesday. And this isn't procedural, Your Honor. This goes into the substantive, the ability of the respondent to prepare substantively for any cross-examination or presentation of the prosecution's witness. But this court, having issued the subpoena, corresponding subpoena, upon the request of the prosecution, will just put on record whether this would govern the proceedings from here on, where short notice and that are inconsistent May I with the comment, Your pretrial Honor? order will be allowed by this court moving on for both parties and not only for one party, Your Honor. No, Counsel, if I may. We will be listening to Ortonio tomorrow, who might actually reach until Wednesday. At worst, we will be hearing the direct examination of Colonel Boransing, and the court will give due recognition and time to the counsel for respondent to prepare for the cross. So most likely, without presuming, most likely the cross-examination of the counsel for respondent for this new unannounced witness will be on Tuesday next week, giving you more than actually 5 days even. Thank to you. May I prepare just for put cross. on record, Thank Your you Honor? I'm sorry. Your Honor, please. Thank you for the clarity, Your Honor. Your Honor, may I Yes, just put on record that our
disclosure or submission of the new witnesses, which, as described by the defense as a seeming deviation, is not deliberate, Your Honor. If not for the inability of the next witness, former SDO of DepEd, who is Edward Fajarda, we will not be seeking for the issuance of subpoena of these new witnesses. Your Honor, this is prompted by the inability of the next hostile witness in the person of Edward Fajarda to make himself available tomorrow and on Wednesday. Reason why we requested for the issuance of subpoena of 3 AFP officials, Your Honor. Duly noted. Just Duly so- noted. Your Honor. The court accepts the explanation of counsel, given again the unavailability, depending on the findings of the Senate, Doctor, as to his actual condition. Yes, Sheila. Just very quick manifestation, Your Honor. I did not state or even manifest that there was seeming evasion by the prosecution. I merely sought clarity, Your Honor. That was how it was taken by the presiding officer. Any other points? Yes, Your Honor. Yes. We are counsel in- for respondent. We are in receipt of a request for stipulation, material facts concerning witness Edward T. Fajarda, dated August 24, 2026. I've read the entirety of this 3-page motion, including the signature page, and we are not willing to stipulate on the matters contained in this request for stipulation, apart from items number 1 and 2, that Fajarda serve as executive assistant and as the SDO for CF of the Department of Education during the term of respondent Vice President Sara Duterte, Secretary of Education. And number 2, in such capacity, Fajarda was tasked to disburse and liquidate the 112.5 million DepEd confidential funds subject of this case should the presentation of Mr. Fajarda goes on another schedule. But as to the rest, Your Honor, just so we don't waste any more time waiting for the response to this request for stipulation, we're putting on record, we're not stipulating as to the rest of the items in this request for stipulation, because we are aware that whatever stipulation that the defense would enter from items 3 to 11, it may be taken as something that one conclusion can be drawn from another, Your Honor. So we refuse to stipulate. Duly noted as to items 1 and 2 out of the 11 items